Ay, magandang hapon no mga friend. Aga tayo ngayon. Oy, anniversary ni Digo ngayon ah. Ika-isang taon niya ron sa Dahig, no? At hanggang ngayon, isang taon na siya doon. Itong si Kimo, nangangarap pa rin na marami pa rin tanong sa kanyang utak. At nandun sila ngayon sa Korte Suprema. At sila ay nagrarally. Ay niya, Padilla, nangangamba sa kalagayan ni Digong sa Dahig. O, di sumama ka. Ikaw na, sabi mo, pupunta ka eh. Ba't ngayon nandito ka? Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng atensyon sa amin. Pangalawa, ako po ay nandito bilang membro ng PDP. Pangatlo, ako po ay Bibigay tayo reaksyon dito. Kiki mo. nandito para samahan yung aking mga kasama sa Tay Kami Naman. Sa Tiger. Dahil kami po ay halos masasabi po natin na sa matagal na panahon, isang taon na ho. Isang taon na kayo. Medyo nangangamba na ho ang maraming mga nagmamahal kay Digong dahil isang taon na po siya doon. Kaya nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na pumirma po para May pinariringgan kaya ata dyan, Kimo ah. Parang pinariringgan mo si Inday Sayad dyan ah. Dahil yung mga pumirma no sa acknowledgement receipt niya, puro hindi tunay na tao ah. May pitik si Kimo kay Sara, di ba mga friend? O, tuloy mo, Kimo. kita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila kung ano po ba talaga. Kung yung pagkakadala po ba sa aming mahal na Tatay Digong ay legal o illegal. Alam niyo po, marami na pong na-file kasi dito ng mga petisyon na hinihingi po natin sa ating mga justices na desisyonan na po nila. Maraming salamat po. Ito na yung reaksyon ko dyan sa ano mo, Kimo ah. Alam mo, Kimo, isang taon na, sabi mo nga, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa alam kung illegal o illegal. Hindi naman kailangan maraming utak, Kimo. Konti lang utak. Yung Tatay Digong mo na sinasabi mo, inaresto ng legal. Dahil nga, merong warrant of arrest yung Tatay Digong mo. At yung Tatay Digong mo, nagpakipakipot, ayaw sumama, bandang huli sumama rin ang matumasay. Tanga ba yung Tatay Digong mo na hindi siya, kung illegal siya na, papalag sana, hindi naman pumalag eh. Ang pumalag, yung mga nasa tabi niya, pero bandang huli sumama rin siya. At hindi nga po pwedeng papalag ka eh, alam niya yun. Hindi ka pwedeng papalag-palag at banda talagang kakalad ka rin kay merong mandamiento de arresto, warrant of arrest, legal na warrant of arrest galing sa International Criminal Court. At ang umaresto sa Tatay Digong mo, hindi naman basta-basta pulis, general. Kaya nagagalit pinagtatawanan ka ng mga anak mo eh, di ba? Tigil mo na yung katangahan na yan. Supreme Court, parang, ano gusto niyo magayari? Kung in-appoint ni Digong yung mga taga-Supreme Court, magdidesisyon sila ng paltos, pabor kay Digong? Nung pa yung pinag-uusapan yan, Kimo, hindi ka pa umihinto. Tungkol dyan sa kinidnap, meron ba na kinikidnap, madadalaw mo yung kinidnap. Tsaka kung kinidnap yan, ba't dadali sa Dahig? Di dito lang sana. Ano ba namang utak yan? Alam mo, pinanonood ko pelikula mo, Kimo, sa totoo lang. Lalo yung kay Regine. May prinsipyo ka ron, oo. Kasi ito, mekaniko to, ito sa pelikula ni Regine, oo. Si Regine mayaman, singer si Regine, oo. Ganda yun, hindi ko makalikam ito. Ang galing mo talaga doon, Kimo, sa totoo. Lalo sa romansa, ha? Ay, nako, Kimo. Tsaka, Kimo, kung illegal sinasabi mo, nung pasada dineklara ng Korte Suprema, illegal yung pagkaka-aresto. Pwede bang ideklarang illegal, may mandamiento di aresto nga, ano ba naman katangahan yan? At kung illegal yan, di sana hindi na nagtatago to si Bato. Utak, hindi man kailangan utak marami po talaga. Kung maliit utak mo,
Eh, wag mo naman ipalabas yung talagang wala kang kautak-utak. Pagaya ng mga kasamahan mo dyan na hiniintay nyo magdesisyon yung Supreme Court na ano hinihintay yung declare? Inaresto nga, may arrest warrant. Imported pa nga yung arrest warrant, hindi naman lokal. International pa. Oh. Kaya siya nandun siya sinisiyasat sa doon. Kasi nga meron siyang ginawang mga illegal yung amo mo. Maraming namatay, pinapatay niya. Hindi siya gumamit ng due process na sinasabi. Patay lang ng patay. Premyo, bayad, ganun. Himu ka naman. Oh. Ano ba? Mamaya paririnig ko sa salita ng Tatay Digong mo para siguro hihinto ka na. Oo. Tatay Digong mo na yung magsasalita. Ano? Pigilan mo yun, nakakahiyaki mo. Idol pa naman kita sa pelikula. Oo. Totoo lang, nakakahiyaki mo ang ginagawa mo. Supreme Court. Anong inaantay nyo? Sabihin ng Supreme Court, illegal yung pagkaka-aresto. Di pag diniklara illegal yung pagkaka-aresto, di huhulihin dito ngayon yung mga umaresto. Dahil illegal eh. O, di ba? Tangaki mo, utak mo naman, maski na konti. Huwag mo naman sabihin, wala ka na kalang ka-utak-utak. Hanggang ngayon, isang taon na, hanggang nasa isip mo pa rin, illegal na inaresto yung puon mo. Ba yan? Naku. Kaya nga isang taon na ron, oh, lahat ng due process binigay sa kanya. May sakit siya, pina-check up siya. Meron ba naman ganung kinidnap? Pinalalamon siya doon. Naalagaan siya doon. Oh. Sarap buhay niya doon. Oh. Hindi nga lang siya makapag-chipay. Wala siya chipay doon. Oo. Siguro, bala yun, hindi na kaya magmariang palad nito eh. Tanda na kasi, di ba? Pero hindi nagmamariang palad ito, maraming chipay si Digong eh. Oo, dahil chipay ito. Ay, Digong. Mantaki mo inabot nito mga friend. Sino mag-aakala, ano? Kung nanahimik lang to, hindi na nakialam sa gobyerno ni PBBM, wala eh. Nagmagaling. Laman ng tuktok niya, may utang na loob ka sa akin, bata. Ako nagpalibing, tsaka ako nagpanalo sa'yo. Yun ang laman ng tuktok nila eh. Na kung hindi sa kanila, hindi magiging presidente si PBBM. Yun ang utak nila eh. Oo. Pero sa akin, hindi ako naniwala doon. Hindi ako naniwala doon. Wala pang Duterte, Marcos na. Baka hindi pa pinanganak to si Sayad, Marcos na eh. Rehiming Marcos na, 20 years. Marcial ni Marcos. Pero walang ganitong kahayupan na nangyari. Sa totoo lang. Walang ganitong kawalang yaan, walang ganito. Hindi minura ni Marcos Sr. ang Diyos. Hindi binaboy ni Marcos Sr. ang Katoliko. Hindi. At walang pinapatay si Marcos Sr. ng ganitong klaseng pagkamatay. Araw-araw may patay. Ang pinapatay ni Marcos Sr. tungkol sa droga, si Lim Seng, pinapiring squad niya, yung incheck. Sa Luneta ba pinaring squad yun? Sa Bonifacio. Yun ang ano, televise yun eh. Pinapatay niya si Lim Seng sa firing squad. Televise. At nung panahon ni Digong ni Marcos Sr., meron kami curfew. Hindi ka pa, at saka noon, yung mga armas, lahat ng armas, pinasurrender ni Marcos. Mga armas, pinasurrender niya, ayaw niya magulo eh. Tsaka walang ganito kagulo, puta. Walang kongreso, walang senado, walang eleksyon, matipid. Ang Pilipinas. Ngayon, putang ina, ano na? Ha? Eh, sa katunayan nga, di ba? Magkano inabot ng utang? Nung panahon, nagmula inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang panahon nito si Noynoy. Ha? Eh, minsan na lang tinirada ni Digong eh. Nilagpasan niya pa inutang ni Aguinaldo o di sana mantakin mo yung kinukonsumong pera ng Kongreso sa Senado, tsaka yung mga eleksyon na yan. Butangin na. Bilyon yan. Bilyon-bilyon ginuubos ng
ng election na yan, taon-taon. Taon-taon, every 3 years, every 6 years. Oh, nung panahon ni Digong, ni Marcos Sr., wala election eh. Plebisito. Gusto niyo ba tong batas na to? May gagawa siya ng batas. O, kinabukasan, plebisito, yes or no? Kung gusto niyo. O, ang nagdidesisyon ng panahon ni Marcos, taong bayan, boto. Hindi kagaya ngayon, putang ina. Ha? Dapat talaga, mga friend, itong klaseng gulo na to. Kung kaya lang nito si Marcos Jr., martial law na to eh. Ito lang. Basta, malambot eh. Pagaya to si Kibulog. Hanggang ngayon, di ba hinihingi na yan si Kibulog ng Amerika? Dahil may kasong dapat harapin yan doon. Nagpadala na ng notice dito. Ba't hanggang ngayon, di pa binibigay yan? Oh. Malambot. Parang takot sila itong gobyerno to, parang takot na. Oh. Di ba? Ewan. O ito. Kimo, pakinggan mo yung tatay mo para huminto ka na sa pangarap mo na illegal na nadakip yung tatay mo, ha? Oh, eto, tatay mo mismo to. Oh. That I'm waiting for the warrant of arrest of the ICC. Oh. At saan ba? Sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Oh. Libre yan. Oh. Baski nag-handcuff ako, I would be very willing to go Oh. there. Anytime. Kita mo, maski naka-handcuff daw siya. Very willing daw siya mapunta ron kasi libre. Gusto pa raw niya pumunta sa Dahig. Sana matauhan ka na, Kimo. Tatay Digong mo na to. Oh, tuloy mo, Digong. Totoo yan. Oh, Sa edad ko na ito, oh. I'd rather spend my maganda ang prisuhan doon, sir, eh. Komportable. Okay. Doon na lang ako magtapos ng buhay ko. Oh. That I'm waiting for the warrant of arrest of the ICC. Oh. At saan ba? Sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Oh. Libre yan. Oh. Baski nag-handcuff ako, I would be very willing to go there. Anytime. Oh, anytime. Totoo yan. Oh, kita mo? Sa edad ko na ito, Oh. I'd rather spend my maganda ang prisuhan doon, sir, eh. Komportable. Oh. Doon na lang ako magtapos ng buhay ko. Oh, kita mo? That I'm waiting for Oh, Kimo, maliwanag. Sinabi ng tatay mo, hiniintay niya yung warrant of arrest na yan. Tapos hanggang ngayon, nasa tuktok mo pa rin. Gusto mo magdesisyon yung Korte Suprema na illegal. Yan lang naman ang habol mo. Ideklara ng Korte Suprema na illegally arrested itong tatay Digong nyo, naski hindi. Gusto nyo palabasin yung Korte Suprema, mga tanga na kakampi sa inyo. Lahat ng mga to. Ay, nako. O, ito pa isang idol mo, Kimo. Si Inday Sayad. O, ayan, o. O, tayo na, o. O, yan ang presidente, Tsura, o. O, tayo na. O. Ah? O. Suntay. Ayan, o. Anak na ako tao. Magbigay lang ho ako ng reaksyon dito, ha. Totoo sinasabi nito, eh. Retired government employee on Atong Ang incident. Oh. Pakinggan nun nyo, ha. Totoo sinasabi nito. Hindi naman siya basta-basta, eh. Retired government employee, oh. Oh. Pakinggan natin, ha. Dagdag ho natin to sa ating topic, no. Sa kaso ni Charlie Atong Ang, makikita natin kung gaano kabulok ang sistema ng ating hustisya rito sa ating bayan. Oo nga, nagkaroon ng warrant of arrest. Pero kailan nilabas ng warrant of arrest? Nung nakatakas na si Charlie Atong Ang nang hindi na makita. Dahil timbrado, eh. Maraming koneksyon at maraming pera. Yan ang Oh, timbrado, eh. Maraming koneksyon at maraming pera. Totoo to, eh. Sinasabi nito, retired government employees na to, mga friend, eh. Si Bato nga, natimbrihan pa, eh. Na nandyan na yung warrant of arrest, eh. Ang nagtimbre pa, si Boying. Eh, wala pa raw. Pero kay Boying, nasa cellphone na raw niya, yung kopya. Hindi, di ba? Timbre yun. Ewan ko ang tawag niyo dun. Kaya ngayon, si Bato, 4 na buwan ang hindi pumapasok sa Senado. Sinesweldohan niya, putang ina, laki na sweldo niya. O, sino tumatanggap na sweldo niyan? O, ha? Dapat sana yung sweldo niyan, naka-freeze lang dyan, eh. Hindi na inaabot sa kanya, eh, di ba? Tuloy natin siya.
katotohanan. Huwag tayo magbulag-bulagan. Yeah. Huwag nyo kami pinagluloko. Yeah. Galing ako matagal ako sa gobyerno. Alam na alam ko ang mga diskarte ninyo. Bago nyo nilabas ang warrant of arrest, nakatakbo na si Atungang. Ano ngayon? Nag-produce pa kayo ng 10 milyon para nahuli si Atungang. Ano 10 milyon? Ginawa ng 20, friend. Ginawa ng 20 milyones. Maski pag abuti yung 50 milyones yan. Saan ba hahanapin yan? Nandun sa ilalim ng lupa yan. Kung maghanap naman sila, papasukin nila yung rest house ni Atong Ang. Laki-laki. Ilang hektarya. Tapos lalakad sila dun. Bukas-bukas pinto, bukas-bukas pinto, bukas-bukas pinto. Baka nandun sa kisame si Atong Ang, sisili pa sila eh. Wala ako sa akin mga friend. Hindi ako umaasa na mahihipo nila yan. Kasi, kagaya rin na nangyari kay Bantag eh. Alam na nilang darating yung warrant of arrest. Bakit hindi pa nila tinutukan yan? Under surveillance na talaga lahat yan. Kung saan man pupunta yan, parati nang may nakabuntot na intelligence dyan. Pagdating ng warrant of arrest, pupulutin na lang yan. Wala eh. Ngayon, ano? Ay, nako. Hanggang ngayon, wala pa rin na sumusunod kay Budot na maaresto sa flood control na daan-daan milyon. Asa na si Joel Islord, si Estrada, si Mesa, si Chis Escudero. Ang dami. Pangako yan, Disyembre Box ko. Sabagay, marami namang Pasko. Hindi naman sinabi yata ni itong si Boying na 2025 na Pasko eh. Baka 2020. Ay nako. Si Kibuloy, hanggang ngayon wala pa ring sintensya. Wala pa ring sintensya si Tebes. Kung ano na ang mga sintensya, wala. Pero yung anak ni Boying, ang bilis, dismiss ang kaso. Ewan ko. Tuloy. Kasi ano naman pera ng gobyerno, walang kwentang judiciary. Wala kayong kwenta dyan. Kung sino man ang gumawa ng mga katarantador na yan, nakakahiya kayo. Patuloy ninyo sinisira ang justice system ng ating bansa. Tagal na sira. Nakakapagtaka. Kung ordinaryong mamamayan si Atungang, pagkalabas ng warrant of arrest, huli ka agad yan. Pero hindi, maraming koneksyon, maraming perang pantapal sa pagmumukha ninyo. Ito masakit na riya. Utusan nga lang ni Atong ang mga kernel na ganyan eh. Di ba? Kagaya ni Digong, mga kernel ni si Inday Sayad, kernel La Chica, kernel Nolasco. Mga taga lang yan eh, pasang bilis, mga bagman lang yung mga ganyan sa kanila. Di ba? Minsan nakakahiya, di ba? Pinaaral kayo ng gobyerno, mga PMAR kayo, para magsilbi. Hindi sa taong bayan na nagpaaral sa inyo. Kundi sa politiko na mga magnanakaw. Kayo pagbagman. Di ba? Nako. Ewan, mga pre. Kulab na ho tayo. Yan ang buhay. Ito pa isa, bago tayo magkulab. Ito pa isang nakasalang sa aresto to, si si Bongo. Hindi mo maintindihan. Ang gagaling ng mga mukha nila, mga poker face Kala mo totoo sinasabi. Oo. Nakampuhot na yan. Ito si Gago. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Kapwa itinanggi ni na Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo ang pagdawit sa kanila ni retired Police Colonel Royina Garma sa umano'y reward system sa drug war. Hindi po totoo yan. Kasabi ko nga, wala pong reward system. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Gago. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay,
Kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Kapwa itinanggi ni na Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo ang paggawit sa kanila ni retired Police Colonel Royina Garma sa umano'y reward system sa drug war. Hindi po totoo yan. Hindi, kasabi ko nga, wala pong reward system. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Tangina. Wala ito, no? Mga boss. Ewan. Ano yan, ha? Sinampahan ng kaso rin yan ni Trillanes. Oo. Asan? Wala pa rin nangyayari. Andiyan pa rin siya. Ano na? Palat ni. Sasayang lang ba ng coupon ban? O, tangin na. Ano ba yan? Ay, nako. Bagay, si Boying mismo nagsabi na ang judiciary rito sa Pilipinas corrupt eh. Sabi niya, di ba? May corruption din eh. Kaya masa. Kulab na tayo. Brother Elias Isyo, shout out. Long time no talk tayo, pre. Nemesis, shout out. Harry Roque, akala mo nakalimutan na namin yung boylet mo na si A.R. de la Serna. Tangin ng mga yun, wala po. Sipin mo yun ang ano, sakaling madidisgrasya, ha? Comelec. Ano ba ginagawa ng Comelec? Nangangampanya na yung punyo. Di ba meron ka dyan? Time for campaign period. Putang na, anong klaseng ano to? Librado Lubico, shout out. Blessed Thursday morning po. Karox and tall warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless for stay safe and healthy. Hoy! Baklang Roque, Marco Beta. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha nyo? Mga putik kayo. Tamaan sana kayo ng kidlat. Poping Peña, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family din. Kalat ni Baya. Lorilei Bernardo, shout out. Bakit ka takot makuleta? Kung walang kasalanan puon mo, harapin niya ang kasalanan niya. Yan ang gusto namin, taong bayan. Kung ayaw mong resign, resign ka na, Marcol Beta. Ayaw na namin kayong swelduhan. Ayaw namin ang magnanakaw sa pamahalaan. Wala eh. Lorelai ulit. Sara Duterte, maayos ang detailed. Ang report ni BBM. Sa kanya, walang dahilan para imbestigahan CF ng presidente. Hindi kagaya mo na marami daw ghost. Talagang marami. Panahon pa. Yun nga sinisweldo nila kay Matabato saka sa mga hired killer nila sa galing sa yung munisipyo eh. Ganun sila kakagaling na sindikato. David Ayol Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Si Harry Roque po, kamukha lang po ni Kimuyan na kahit sunugin mo man ang mga ngamoy dutai pa rin yan. Totoo. Yan naman pong si Sarah Jim Potpot na may sayad. May lahing makapili yan na mahilig magturo. Kaya yung mga nakadikit dyan ay mag-isip-isip na kayo at sa bandang huli ay idadamay din kayo ng yan. At kung mamalasin, ikaw pa ang may kasalanan at makukulong. Totoo yan. David Alvin Mendoza ulit. Karox, sino ba si Tikya? Si Tikya na yan, kahawig po ni Doña Buding. Ano pa, isang himutpit din kay Digong. Yan si Tikya. Mary Lebron, shout out. Rodelia Alpilor, shout out. Hello, Sir Rox, talagang utak talaga ng DDS, yung Mukasim na yan, sir. Bakit ganyan utak nila? Grabe talaga, pag nadikit ka sa mga Dutertaning, lahat may sayad. Ay, nako, Sir Rox. Nakakasira ng araw, yung piluka, ng hinayupak na yan. Baliw na rin talaga. Masahol pa utak ibon. Ay, sir. Out na ako. Mga DD shit na yan, basta tuloy dasal natin matapos ng masalot ng mga inang bayan.
Ingat po, God bless us all po. God bless, Rodelia. Ferdinand San Juan, oh. Good morning po, Karox. Karox, ang pinagtataka ko po dito sa ating bansa ay babagal ang pag-usad at pagkilos ng batas. Totoo, lalo na kung ang politiko ang kinakasuhan kahit na ito ay may sapat na ebidensya. God bless po. Yun nga, kaya nga tinapik isa di ba? Matagal sa gobyerno yun. No? Parang nagkakalukuhan nga lang Putang ina. Kalat niya. Yan naman sasabihin ni Kalat ni bukas niyan. Sarsuela. Shirley Jaser. Oh. Sa kanila yata lugar yan, Karox. Mga taga-sunod talaga nila Sara. Mga alagad zombie ng Duterte. Kung hindi magic yan, hindi yan nananalo. Pero paalala lang, PBBM, pag yan nakatakbo at nanalo, mata mo lang ang walang latay, pati buong angkan mo. Totoo yan. Parati ko na sinasabi yan, PBBM, Amoy ka. Palapit na. Oo. Ayan, hindi pa nagpa-file ng kandidasya si Kukal. Wala pang filing ng kandidasya, nag-file na sa sarili niya. At nangangampanya na. Pabilik! Tutulog kayo sa pansitan. Betis Kare, good morning, Xerox. Umepal na naman ito si Roquetang bakla. Sumobra ang sip-sip sa kanyang mga puon. Ginagawa tayong mga bobo na kagaya niya. Kakabuisit utak nito. Ay, naku, totoo yan, Elizabeth. Lahat ng mga putang na makapagsalita lang, mga bobo. Elizabeth ulit, Tungkol naman dito kay Marco Beta, na traidor, buti at sinagot siya ni Ping Lacson. Ang kayabangan ng Chinador na to. Dapat lang talaga barahin na siya. Barahin niya kay Pela nito. Akala niya, di siya papatulan ni Ping. Buti nga sa kanya. Wala talaga si Marco Beta. Ano ba, Comelec? May kaso sa Comelec yan Comelec! Comelec. Kakantahin natin sa mahal na araw. Comelec. Puro kayo hilik-hilik. Kelly Jaser, buwisit na seminet. Sana nabilaukan ka. Paglunok mo ng milyones. Wala ka nang lulunukin milyones pag ikaw na-impeach. Buwisit ka, Duterte, Sayad, kay Dustay. Isa patang tikya, wala yan. Kailan ba huhulihin yung baklang Roqueta na yan? Bay mali ko. Ayan, si Pastor Jun Lago, Shout out, friend Jun. Good day, Manong Roque. Long time no comment. Medyo galing tayo sa hindi maayos na kalagayan ng ating kalusugan. Uy, bakit? Pagaling ka, friend. Kaya di muna ako nakikinig at nanonood ng mga nakaka-high blood na mga balita mula sa atin. Pero medyo okay na po ako. Ay, ginagawa na naman tayong tanga ng mga Duterte at mga alagad nila. Diyan na lang po nila paiikutin ang mga kwento nila. Damay at laging damay si BBM. Sa lahat ng sasabihin nila hanggang sa madiin ng husto ang Pangulo. I-develop na lang nila yung nationality na yan hanggang sa tanggapin ng mas maraming tanga ang kanilang palusot. Keep Manong Roque at mga warriors. Pagaling ka, friend. Diyan si Lord, di ba? Lisa de la Cruz, Ano bang tinatrabaho? Sinasabi ni Tequila. Kung sa gaga na yan, kung anong trabaho pa yung sasabihin yung hungas na yan. Yung magano siguro, babiyahe. Ang tingin siguro ni Tikyado sa ginagawa ni Sayad, trabaho. Ang inang yan. Ay! Ang baliw. Tedo, pwede ba Marco Beta? Itiko mo na yung bunganga. Sa 10 mong sinabi, 18 mali. Gusto mong maging bida pero ipinanganak ka naman kontrabida. Kaya ka nga naging senador dahil sa mga taong pinagkakautangan mo ng loob. Kaya hindi bayan ang pinaglilingkuran mo kundi mga taong pinagkakautangan mo ng loob. Ikaw ay may sabi niyan, di ba? Kaya tumigil ka na sa kalwalpakan mo at lubayan mo si Senator Ping Lacson. Di mo talaga maatim na nasulot ka si chairmanship mo sa Blue Ribbon Committee. Tama na ang iyak mo. Para ka talagang bata. Wala ka talagang silbi.
na China meron. Sa China meron, totoo. Yung anak nito, ganito rin, parating tinataboy sa kongreso. Tangina ko, ano dinadaldal. Kakahiya itong mga to, sa totoo lang. Teto ulit, ikaw naman, Sara Lustay, tumigil ka na rin sa kapapayo mo kung ano-anong mabuti sa bayan. Lagi kang naging kang BP nang walang plataforma. Di wala ka ipinangako sa bayan. Tanga ko meron. Hanggang ngayon, kakasawa ka na, alis dyan. Talaga eh. Teto ulit, Sara Lustay, hindi pwedeng ang ibigay mo sa mga bata. Kung gusto mong mamigay sa kanila, bigyan mo ng gamit sa eskwelahan tulad ng pambura para burahin nila ang kapalpakan mong nagawa sa DepEd. Sa candy mo ibinibigay sa kanila, bubulukin mo pa ang ngipin nila, tutulad mo pa sa utak mong bulok. Siguro laging nasa isip mo ang malaking lollipop ni Long John Silver, malamang sira din ang ngipin mo. MCL, shout out, ha? Ikaw ang may malaking interes na matanggal ang president at na maupong presidente. Day 1 pa lang plano nyo muna ng mga kalyado nyo para iligtas ang gumawa ng kriminalidad at pagnanakaw. Hoy, Tikya, anong trabaho pa sasabi mo? Ewan ko sa tanga na yan, tatanga-tanga rin, no? Tangina, mga political analyst ba yan? Puta. Hindi marumahiya, ano? Tsaka yung mga nakikita ko, yung mga nagsusurvey ng mga katangahan, putang ina. Ewan ko ba't ginigis pa nila yung mga nagsusurvey na yan, putang ina. Ewan ko, ginigis nila. Oh. Pag nakikita ko yung mga mukha, lalo yan, yung Holmes. Tangan talaga. Anak ng putang ina, oh. Saan kaya kayo nagsusurvey? 3JC Hope, shout out. Hello, Sir Rox. Hi, ano bang nagawang malaking kasalanan ng mga Pilipino at nagkaroon tayo ng mga senador, congressman ng mga bastos, mga mahirap sa bansa tulad ni Marcoleta, pahirap sa bansa tulad ni Marcobeta. Ang gusto ni Marcobeta, siya lang ang babanat kay Ping. Pag siya ang binabanatan, inubos daw ang oras ng Senado. Ang daming ngaw-ngaw ni Marcoleta. Wala naman talagang substance ang mga pinagsasabi. Puro panig lang niya ang kanyang... Sabi nga siya, gusto niya parati lang siya tama eh. Oh, di ba? Inang yan. JC of ulit oh. Talagang malaking parusa sa mga Pilipino ang pagsasama-sama ng mga DDS. Si Sara na lang nga. Sobra-sobrang parusa na sa mga tao. Bakit siya pa? Bakit siya sa Sokmed nagpapaliwanag ng ganyan? Income na tumaas na 70 million ba? Yun naman pala. Nagtrabaho daw siya. Anong klaseng trabaho ang ginawa mo? That's made. You earn 70 million. 70 million pesos sa loob ng ilang taon. Ang dali naman sagutin yan. At ano ba ang kinatatakot ni Sara? At itong si Mary Grace Piatos hindi maipakilala sa madlang people. Gaano ba kayaman o ka-VIP nitong Piatos na ito at hindi maisa publiko ni Sara? Kasi nga, wala namang Mary Grace Piatos. Yun. Hindi lang marami. May mga mango-mango, kung ano pangalan eh. May 1,000 yata yun eh. Tangina yung piglas. Talagang winalang yan nila ang pera ng bayan. 3JC po ulit oh. Alam natin si Marcoleta DDS, siyempre China puppet. Hindi nakasalanan ni Marcoleta ang mga kawalangyaan ginagawa niya sa ating bayan dahil ang mga bubutante ang may kasalanan, lalong-lalo na ang INC dahil sila ang nagpanalo sa kanya. Alam naman natin ang kalidad ng isang Marcoleta, maski noong nasa Congress pa siya, pero talagang binoto pa rin ng INC. Paano? Wala silang sariling pag-iisip. Kapat dinikta ng puo nilang si Manalo, susunod ang mga walangya. Kaya damay-damay tayong lahat sa mga kawalangyaan ginawa ng INC. Ay, totoo yan, 3JC Hope. Ay, nako. Friend Shervin Sapeta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi ni Friend Shervin, no? Bumabalandra at bumabati po ng magandang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, Sir Rox, naku,
Ano? AMP po ba naman ang aasahan mo sa taong mutanding na nag-alabwaya at nag-ala Satanas na sa kanya pong pagtatanggol sa kanyang Panginoon. Wala po tayong mapapalang magandang pakinabang sa mga tao pong ganyan, Sir Rox. Basta po, mga alipores po ng mga dutae, maisusumpa mo talaga sila lahat sa galit sa konsumisyon po, Sir Rox. Di ko nga talaga maintindihan, Sir Rox, kung bakit may mga tao po talagang buwisit, ay buwis buhay at dignidad po ng pagkatao. Talagang kaya pong ipagpalit ang buong kaluluwa pagdating po sa kwarta. Sinabi mo pa, pera sa lapi at kung ano-ano pa. Ay, nako po, Sir Rox. Kaya tingnan mo naman po ang ending ng at kung nasaan po ngayon sulok ang lahat po ng mga pusakal at mga sobrang dayukdok na magnanakaw. They don't have freedom and peace of mind and simple happiness that money cannot buy. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Tia Delica, ha? Wala man po tayo nung sako-sakong bulto-bultong kwarta sa baul. Pero nakakatulog po tayo ng mahimbing. Lalo na po, pag napakalma ka na ng lusartan, maging masaya at kontento ka na po dapat kung anong biyayang itinakda sa iyo ng Panginoon. Dahil yun pong taong sugapa, naghahangad po ng kagitna, sang salop ang nawawala. Huwag pong masyadong matayog at gustong maabot pati langit. Tignan mo si Mr. Budutman ng Cavite. Sa sobrang pagkagahaman, pinalusot na nga po ni Lord yung una. Di pa rin po talaga nadala at natuto. O edi ayan tuloy na inabot niya. Tas ngayon, ngal to the max ang kanyang queen. At piling pabiktim pa ang banal-banalan. Yun nga eh. Para bang di ko alam ang kanilang hilatsya. Ewan ko sa inyo. Mabuti nga yan sa inyo, mga taong ganid at di marunong makontento kung ano ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. At gusto mo pa, Mr. Ang gusto po nila, Sir Rox, magpatuloy ang kanilang pagkahari-harian at kapangyarihan ng kanilang kapang itim ni Satanas. Ewan ko sa inyo. Mga pinutukan kayo na lintik, mga buwisit, mga maiitim ang budi, mga leche. Tinan. Lasarta na naman. Reynaldo Gonzalez, shoutout. Ganyan nga si Cubeta. Yung mali niya, gagawan pa niya ng isang mali. At inaakala niyang tama pa sa kanya ang tawag diyan, nananaginip ng gising at tumatandang paurong. Tama ka dyan, Reynaldo. Eddie Luna, shout out. Jan Dimango. Maril Pabianak, shout out 3J Shop ulit to. Si Harry Roque, sinayang lang niya ang kanyang pinag-aralan. Hindi naman, lumaman naman siya, di ba? Nung matino siya, nagkapera siya. Nung nag-stew lang bobo siya, lalo siyang nagkapera. Kaya nagpakatanga na lang talaga, di ba? Totoo naman matalino siya, pero tinapon niya lahat ng yung alang-alang kay Dutz. Sa pera di bale, sila Pulong, Sara, Kitty, malamang sa alamang, di naman talaga nag-aral ang mga yan. Kunwari may diploma pero bayad. Yung mga yan. Kasi, kung may pinag-aralan ka talaga, kahit papaano, makikita sa ugali at kilos. Totoo yan. Pero ang mga Dutz, ni katiting, wala kang mababanaag na may pinag-aralan sila. Tama ka dyan, friend. Boyong Kong Balong, shout out. Long time no talk tayo. Pastor Jun, baka bukas pwede tayo magkwentuhan. Maganda. Di natatawa ko sa mga pinapadala ko sa inyong may pinapadala ko kay Friend Jun eh. Yung mga nakakatawang mga nanggagaling sa reels at saka jokes. Di ba? Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Okay na yung naging topic natin, di ba? Si Kimo, si Bonggago, si Digong, marami rin, di ba? God bless. Mga boss, dasal.